So ngayon, let's move on naman sa section 2 or yung topic 2 natin, which is the evolution of CPUs from part 1 to part 4. So pag-uusapan naman natin and i-explore natin dito yung naging journey ng CPU. So sa part 1, which is yung early CPUs na noong 1940s to 1960s, so yun yung una natin pag-usapan. So noong 1940s, yung mga unang computers natin is gumagamit ng vacuum tubes. So, imaginein mo yung bawat isa nun is parang maliit na bombilya na nag-on and nag-off para mag-represent ng 1 at 0 sa computers natin. So, kasi 'di ba sa computers is binary language yung naiintindihan niya. So, 1 at 0. So, ang naging problema lang doon is sobrang laki nila. And dahil doon, sobrang init din at mas madaling masira. For example, yung ENIAC or yung Electronic Numerical Integrator and Computer. So, isa yun sa mga pinakaunang computers na gumagamit siya ng 17,000 vacuum tubes. So, imagine mo ganun karami. Isang buong kwarto yung kailangan para lang i-handle yung computer na yun. And kailangan din ng maraming engineers para i-maintain siya kasi madalas may mga tube na pumuputok. By the 1950s, doon na nagkaroon ng transistors. So, yung transistors is mas maliit siya kaysa sa vacuum tubes and mas matibay din siya at mas energy efficient. So, yung transistor noong 1950s, ito yung nagbigay daan para ma-develop yung mga mas compact na computers. So, next is yung part 2 naman, which is yung microprocessors noong 1970s to 1980s. So dito na nagumpisa yung revolution. So yung microprocessor is essential siya sa isang CPU na nasa isang chip. Hindi na kailangan ng buong kwarto. So isang maliit lang siya na silicon chip. So for example is yung Intel 4004 noong 1971. So ito yung first commercial microprocessor. Mayroon siyang 2,300 transistors. Pero meron siyang ganung karaming transistors pero maliliit lang 'yun kung ikukumpara mo sa vacuum tubes. Pero yung microprocessor na 'yon is kaya niyang mag-compute ng basic arithmetic at mag-control ng simple devices. Kasunod nun is lumabas din yung Intel 8086 noong 1978. So ito na yung naging foundation ng times 86 architecture or yung x86 architecture na hanggang ngayon ginagamit pa rin ng karamihan sa mga PC natin. By 1980s naman is nagkaroon na ng personal computers or yung mga PCs. So dahil sa microprocessors is naging possible na magkaroon ng computer sa bahay. For example, yung mga IBM PCs at yung mga Apple computers na kayang mag-handle ng mga process na ginagawa ng mga users, ganun. And sa part 3, so dito na yung modern CPUs which is yung from 1990s up to present. So ito, fast forward na tayo sa 1990s and ngayong 2000s. Dito na nagkaroon ng mga multi-core processors. Dati kasi yung mga CPU natin is mayroon lang isang core. Ibig sabihin meron lang siyang isang utak. Ngayon, meron na tayong mga dual core, quad core, and kahit octa core, and minsan higit pa doon. For example is yung Intel Core series at yung AMD Ryzen. Yun yung mga popular na brand ng CPU na multi-core na sila. So yung mga yun is multi-core kaya kaya nilang mag-handle ng maraming instructions or maraming tasks ng sabay-sabay. So, isa pa sa mga naging innovation is yung pipelining, which is nabanggit ko rin sa first topic natin. So, dito sa pipelining, instead na aantayin mo yung isang process na matapos bago ka mag-proceed sa another instruction, so yung pipelining is inaalaw niya yung overlapping. Dito is makakapag-multitask yung CPU natin. Meron ding hyper-threading at simultaneous multithreading. So ito yung yung mga virtual cores natin. Kaya ng isang physical core na mag-act as two logical cores which is nagiging mas efficient yung pagmumultitasking. So yung mga modern CPUs natin is meron na ding cache memory. So nabanggit ko rin to kanina, ito yung storage na mas malapit sa CPU.
Dahil dito sa cache memory is mas madaling makuha ng CPU yung mas madali niya makuha yung mga data na kailangan niya para mabilis magawa yung mga instructions. So, last part naman is yung part 4 or yung mga future trends. So, at ito yung mula sa kasalukuyan hanggang sa hinaharap. So, ngayon kasi is papunta na tayo sa quantum computing and yung AI accelerators. So, familiar naman tayo sa AI kasi sobrang popular na ngayon, halos lahat na tayo gumagamit nun. And yung quantum computing din, madalas na na-encounter na natin. So, yung quantum computers, dito, instead na bits or yung 0 and 1, is gumagamit na sila ng qubits o yung qubits na pwedeng 0 at pwedeng 1 at the same time. So, yung parang superposition siya. So, kaya nilang mag-solve ng problems na sobrang hirap para sa mga classic computers na nakasanayan natin. For example, yung Google Quantum Processor na nakakapag-solve ng problem in seconds, na kapag classical computers natin yung ginamit is aabutin ng matagal. So, yung AI accelerators naman, so yung mga modern CPUs natin is now being paired with GPUs or and meron din mga specialized chip with TPUs or yung tensor processing units or yung Apple's neural engine. So ito yung mga dinesign specifically para sa machine learning and AI tasks. And meron din tayong another trend which is yung energy efficiency. So hindi lang sa speed bumabase, hindi lang speed yung importante kundi pati na rin yung power consumption. For example, yung Apple's M1 and M2 chips, sobrang bilis pero sobrang tipid. Sobrang bilis niya and at the same time sobrang tipid din niya sa kuryente. Perfect siya para sa mga laptops and sa mga mobile devices.